Yo! Ako si Zaki at eto na naman ang panibagong episode ng Zaki Reacts. Napunta ako sa video na to dahil nga sabi ni Sak Maestro natalo daw dapat si Looney kay G-Clown. Bilang araw nang kumakalat yung post na yun, no? So yun, ito yung naisip kong balikan dahil nga sa sinabi ni Sak na yun. So di ko na papatagalin, simulan na natin agad. Para sa buong event, nanalo si Looney ng coin toss. Pili niya mauna, unang banat, Pausganay, kadua, at sa buhay 2016. Pakinggan natin, Looney. Dagaw, handa na ba kayo? Unang bira! Alam mo bang ginugel kita? Putragis ka, lumabas na resulta, isa! Facebook mo pa! Ang tumal, di ba? Sa isip-isip niya siguro sa wakas sisikat na siya kasi Looney na to. Sa isip-isip ko naman, sino ba tong loser na to? Lugi ako! Tama na, Looney na to. Sa isip-isip ko naman, sino ba tong loser na to? Lugi ako. Kuya Enigma! Ano tong kalaban ko? Walang kwenta! Ang pangit pa! Tinan mo, round 1 pa lang, pero yung mukha niya pang round 12 na! Sabi mo, manalo-matalo, panalo ka na? Talaga? Sarap mong sapakin! Manalo-matalo, tandaan mo to, tarantado! Bano ka pa rin! Eh, huwag ka masyadong maangas dyan, Mr. Payaso na gangsta! Kilala ka lang naman dito sa liga bilang pangalawang panalo ni Damsa! Pa naman malakas kalaban, sabay ikaw Pangalawang panalo ni Damsa. Ulang pala, kalapastanganan, ang sarap banatan, kakayurin ko yung sapatos ko sa kalsada pagkatapos ko itong matapak-tapakan. Kasi kapag ako lumalaban, tanganan, ang sarap banatan, kakayurin ko yung sapatos ko sa kalsada pagkatapos ko itong matapak-tapakan. Kasi kapag ako lumalaban, maraming tao. Pag ikaw na lumalaban, palaging talo. Tandaan mo, hindi tayo magkamatch. Nagkataon lang talaga na magka-bracket tayo. Kasi ikaw yung klase ng payaso na dapat pinapakalista sa flip top. Ako naman yung klase ng payaso na mukhang bukalista ng slip na. Galing kumuha ng timing ni Looney. Pero timing sa pag-deliver talaga, master na master niya yun. Diba sa Looney versus Plasma, parang kinorek ata siya ni Plasma na hindi bokalista ng Slipknot, percussionista. Yun. Wala rin ako masyadong alam sa Slipknot eh. Bokalista ng Slipknot! Ikaw yung klase ng payaso na wala lang papampam. Ako naman yung klase ng payaso na masahol pa sa kalaban ni Batman. Subukan mo makipagsabayan para ka nakipagsapakan kay Van Damme. Nakakatingin po ng tadyak sa mukha niya na mula sa talampakan ng Spartan. Kasi ikaw yung klase ng payaso na puro lang ganito. Ako naman yung klase ng payasong kumakain ng puso at takdo at madalas mo kung matatagpuan sa loob ng bangungot ng anak mo. Magdodoorbell ako sa inyo alas 12 ng tanghali. Pagbukas ng pinto ng misis mo, malaking revolver ang babate. Imagery. Kumbaga yung mga gantong linya, mai-imagine mo eh. Kablam! Naku po! Kalat ang dugo, basag ang bungo na parang bote na nasagi. Uubusin ko yung inchik beho mo na lahi gamit ang inchik beho mo na lahi. Kadena kong lagari maliban sa dalawang anak mo na parehong nakatali para merong magkwento na nangyari sa mga reporter kung sakali. Ang mga katawan nila hindi Parang ginawa ni Looney dito, Killer Clown. Yeah, Killer Clown. Asya sa isang trash can kaya pinaghiwa-hiwalay ko sa 10 basurahan. Hanapin mo na lang kung nasan. Wala nang personalan. Diretso na sa hukay ito. Kasi wala namang interesado dyan sa personal na buhay mo. Walay kailanin mo din sa Davao, do, pauli.
Bisagot walang nakakakilala sa'yo dito sa Davao do, pauli. Lalay Horado, siguradong panalo na uli. Naghihintay na sa Maynila yung kabaong mong puti. Check-in ko na lang yung bangkay mo sa eroplano pag uwi. Yeah. Kailangan ko pa bang magsalita? Kung umpisa pa lang, alam nyo na naman kung sinong panalo. Ano dito, feeling ko strategy ni G-Clown yung kuha simpatsya. Kasi gumagana yan eh. Gumagana talaga yan. Kahit sabihin mong medyo, para sa akin yung ganong kuha simpatsya bars, may tamang paraan ng paggamit. Pero ito, yan, gagamitin ni G-Clown. Kailangan ko pa bang magpakitang gilas sa entablado kung ayun pa lang, may napili na yung mga hurado. Sir Arik! Sir Arik! Hanggang kailan ka ba ganyan? Napakasama talaga ng ugali mo, wala akong masabi, tangina. Kahit nga sa Maynila ako ganapin, lugi na nga ako eh. Sa Davao mo pa dinala. Pero manalo't matalo, di na yun sa akin mahalaga. Dahil ngayong kalabang ko na si Lunit, tangina. Talo na talaga. Ang ganda nung ang ganda nung intro ni G-Clown na yun. Tangina ka, joke lang yun! Yung simpatsya bars, effective yun kahit sabihin mong minsan medyo, diba, parang wak simpatsya bars, paawa bars. Pero sa isang banda gumagana din yun. Lalo na pag live, tas nadala sa emosyon yung mga tao. Oh, shit! Tangina ka, joke lang yun! Anong akala mo? Ganun lang yun kadali? Oo, excited ako makalaban ka pero di ako excited masawi. Oh, excited na yung mga tao, pakitaan mo uli. Pakibigay mo na rin yung grand prize, ang iba mo kang excited na yung uwi. Kasi si Lunsero nang di-distract. Ang hirap niyan. Hirap kalaban ng ganyan. Kumbaga, pabor na nga kay Luns. Tapos dinidistract na patang, durog talaga yung kalaban. yung umpisa pa lang, alam na namin ang Pero dati pa lang, ginagawa nila to talaga sa kahit nung sino ba yun? Tipsy D, third D ba yun? Parang ganun nga daw, nandi-distract daw sila talaga. pakay. Kinalabit muli si tatay kasi wala nang pambiling tinapay. Kami na naman kasi noon na yan eh. Parang di na kayo nasanay. Pagbusog na ulit yung pitaka niyan, alsabalutan na ulit sa bahay. Simpleng usapan na lang, Luns, wag na nating pahabain. Bukas na masyado yung libro, kaya madali na lang basahin. Noon pa may alam na namin, buksan na ulit sa bahay. Hindi na kayo nasanay. Pagbusog na ulit yung pitaka niyan, alsabalutan na ulit sa bahay. Simpleng usapan na lang, Luns, wag na nating pahabain. Bukas na masyado yung libro, kaya madali na lang basahin. Noon pa may alam na namin yung matagal mo nang gawain. Nababalik ka lang sa flip top kapag wala ka nang makain. Lakas nung reaction na nakuha niya dun Babalik ka lang sa plita pag wala ka nang makain. O ano? Ano? Gusto niyo ng bars? Pwede bars niyo mukha niyo. Hindi ako magpapalit ng style para lang sa simpatsya ng tao. Sa labang to, ako'y dihado. Oo, talo na, panigurado. Pero putang ina, masaya na ako. Mapatunayan ko lang kung sino ba talaga ako. Diba parang yun nga, nakakakuha ng simpatsya yung mga ganon. Masaya na ako, mapapakilala ko lang kung sino ba talaga ako. Ako'y dihado, oo, talo na, panigurado. Pero putang ina, masaya na ako. Mapatunayan ko lang kung sino ba talaga ako. Masaya na ako, mapatunayan ko lang kung sino ba talaga ako. Kasi ako daw yung wannabe smuggler, yan ang madalas nilang ipagsigawan. Pero ako, alam ng mga tunay kung sino at paano ako lumaban. Lahat ng rapper dito galing sa tamod mo. Itong idol nyo nasisiraan, kamakailan lang nagpapakadistero eh. Ikaw itong galing sa tamod ni Brian. Ito naman kasing idol nyo eh. Ang sakit magsalita. Hala mo naman yung industriya ng rap sa Pilipinas sa kanya nagmula. Tinitingala ka na sa tuktok, kaya wag ka na manghila pababa. Kung gusto mo maging utak ng rap sa Pilipinas, wag kang utak talangka! Isa ka na sa pundasyon
reputasyon nitong liga, pero yung imahe ng lilimahid. Mga kamay mo'y madumi na, di dahil sa tinta, kundi dahil sa putik mong ipinapahid. Sayang ang galing ni... Tayo, dapat di gumaganon si Luns doon. Itong songwriter, naging cancer yung pagiging ganit dahil itong boy pag may mataas na offer, napipick up. Ogie Alcacid. So ano, kailangan ko pa bang magsalita? Eh ngayon pa lang naman, alam niyo naman kung sinong panalo. G-Clown versus Looney. Sakin na, naglagaguhan lang tayo. O sige, ikaw na yung panalo. Pero sana ngayon pa lang mapatay muna ako pag muna akong bubuhayin. Dahil pag ito umabot pa ng round 3, pangako may kalalagyan ka sa akin. Tayo! Gumagana yung paano ba sabihin, paawa bars. Hindi siya paawa bars eh. Strategy siya eh, para mas sway yung audience, para kumbaga mas mapagana niya yung underdog effect. Na tingnan mo parang mas malakas pa nga yung mga reaction kay G-Clown eh. Mas marami pang, parang may isang malakas or dalawang mas malakas na reaction si G-Clown. Yo! Yan na ba yung pinag-practicean mo araw-araw mula morning hanggang gabi? Ang corny mo naman pre, nakakaantok ang puta, pa-order nga ng kape. Kung may ganyan din ang gagawin mo, dapat pinongger mo na lang kami. Sabi niya pa kay Krega sa laban nila, makakatikim ka ng mga, ay wag na lang pala kasi wala ka namang ugong, wala kang tunog. Kahit mag-reference ako na mag-reference sa mga laban mo noon, walang makakasunod kasi wala naman nakapanood. Pagdating sa youth, astig eh, no? Kumbaga sa line marking, walang sense na mag-line marking ka kung hindi naman kilala yun yung kalaban mo, di ba? Lagi niya sinasabi rin sa Break It Down yun eh, na walang sense na i-quote ko yung lyrics mo, kung i-quote yung lyrics ng kalaban kung yun nga, hindi naman talaga kilala din yung kalaban. Hindi rin siya siguro ma-appreciate or magigets ng crowd pag tinry mong i-quote yung lines ng kalaban mong hindi ganun kakilala. yung videos niya, 50,000 views na, pinakamarami. Alam mo bang 49,999 doon sa nanay mo, hindi lang niya sinasabi. At alam niyo bang, sinubukan ko pang manood ng mga battle ni Hong Hang. Ang bagal-bagal pa naman ng internet sa Pilipinas, tapos yun lang. Ano ba yan? Mahiya ka naman, panghimagas ka lang. Pagkatapos ang laban namin ni Badang, laban na namin ni Tipsy D, agad ang inaabangan. Skip! Pagtapos ng laban namin ni Badang, laban na namin ni Tipsy D, agad ang inaabangan. Kasi hindi ka kilala ng mga tao at karamihan ng hurado. Kahit ikaw yung lihiti mong amo, kinakagat ka pa rin sa braso ng sarili mong aso. Kasi hindi ka kilala, hindi ka kinikilala kaibigan ng mga akala mong barkada mo. Pinakasikat mo na naging status sa Facebook. Hi guys, bakla ako. Haha, narank ka bro. Ang pagkakataong mong to'y wala ng pag-asa. Ako, tingin ko, performance ni Looney dito parang nan-trip lang, pre. Hindi niya talaga sineryoso si G-Clown. Haha, bakla ako. Parang nan-trip lang siya, tas nakamulti. Hindi niya masyadong sineryoso si G-Clown. Isang maulit, pasalamat ka, pinatulang kita kasi akala ko sulit. Si Looney pa, lalabanan mo, sige, bigyan na ng lubid para nilabanan mo si Jordan ng one-on-one. Pustahan, ice tubig. Pero kahit pumusta ka pa ng 10 piso o 8,000, ganun din bro. Ako ang pamahalaang nagpapatupad ng mga patakaran dito para nilabanan mo si Magneto sa loob ng tindahan ng kutsilyo. At kung akala parang nilabanan mo si Magneto sa loob ng tindahan ng kutsilyo. Sheesh! Wala akong pang real talk. Nakahingi ako ng info. Balita ko sa isa sa mga gig nyo nila Basilio, nalasing kayo ni Miko. Pagpatak ng alas 5, lumabas yung pagka-weirdo. Wala nang intro-intro, inihian mo si Senyo! Totoo ba yun? Inihian ni naihian talaga ni G-Clown si Sinyo. Parang may nakita akong story about that na naihian nga talaga. Paki-comment nga anong yun, sa bang podcast yun na pag-usapan. Parang may nakita akong reel about that. Tama ang narinig nyo! Inyo! Lumabas yung pagka-weirdo. Wala nang intro-intro. Pagpatak ng alas 5, gig nyo nila Basilio. Nakahingi ako ng info.
Balita ko sa isa sa mga gig nyo nila Basilio, nalasing kayo ni Miko. Ito yung isa sa trip ko kay Luns, yung kaya niyang mag-storytelling na hindi nawawala yung storya, pero hindi rin nawawala yung rhyme. Nakamulti siya ng maayos, pero hindi nawawala yung sense tsaka yung storya ng nung lines niya. Pagpatak ng alas 5, lumabas yung pagka-weirdo. Wala nang intro, inihian mo si Senyo! Tama ang narinig nyo. Inihian niya si Senyo. Binanggit niya pa yon sa interview pero pina-edit mo yung video. Alam mo kung kanino ko nalaman to? Kay Kuya Kevin pa mismo! Hindi na to chismis kasi mismo misis mo na yung source. Hindi na to chismis kasi mismong misis mo na yung source. Mismong misis mo pa yung source. Ang tanda-tanda mo na nga, umiihi ka pa sa shorts. Kawawa naman yung asawa nito, palaging bitin sa banatan. Para ka daw kasing fire exit, ang bilis mong labasan. Pero di ko na kailangan magsaliksik ng lahat ng iyon dahil marami kang kaibigan traidor. Kevin De La Cruz, pwede ba humingi ng pabor? Sige na tol, sa susunod na malalasing ka, huwag ka naman sanang wiwi galore. Kung saan-saan na lang sa ceiling, sa floor, sa gilid, ng door, sa ventilador. Kung may liga sa pag-jingle, ikaw ang leading sa score. Ihi pa more! Tingin ko sa performance ni Looney dito, parang nan-trip lang talaga. Parang hindi niya ganun kasineryoso talaga si G-Clown. Yo! Idol, kamusta? Ang bilis ng panahon Dati pinapanood lang kita sa TV, ngayon kalaban na kita. Hindi ka ba natutuwa na yung dati mong panatiko, kalaban mo na ngayon? Dati pinapanood lang kita kung paano pumatay, ngayon ikaw na yung ibabaon. So paano, idol? Pwede pa picture? Pakyo, sinasabi ko lang kita. Magpapapicture lang ako sa'yo, gago, pag photographer ka na. Kamusta, mga taga-Davao? Magpapapicture lang ako sa'yo pag photographer ka na. Tain na sino yung mga... Picture lang ako sa'yo, gago, pag photographer ka na. Kamusta, mga taga-Davao? Maayong gabi sa inyong tanan at mga putang ina mo. Ano pa ba talagang gusto mong patunayan sa amin sobrang galing mo na, bro? Kasi mapabattle o kanta, lahat tinangkin mo na, pre. Maawa ka naman sa amin, Lods, may pamilya rin kami. Hangang-hanga na kami sa'yo Sobrang talino mo na masyado. Sinong di hahangat ang ina pati sa drug test pasado? Pero bago mangyari... Parang dahil nga malakas si Looney, parang gusto rin tulungan ng crowd yung underdog Kaya grabe rin sila mag-react sa underdog. Ako'y dumaan muna ng simbahan. Nanalangin na sana iligtas akong makarating ng Davao at naway gabayan ako bago lumaban. Sabay-sabing, Panginoon! Huwag niyo pong hayaan si Looney ang magkampiyon! Panginoon! Pera lang po ang habol nun! Wala po siyang pambayad sa operasyon! Ako na lang ang papanaluhin mo, Panginoon! Tutulungan ko na rin siya makalikom ng donasyon! Panginoon! Parang awa mo na, sige na, ako na lang! Lahat ng huradong boboto sa akin, Panginoon, babalatuhan ko na lang! Mang! Anong walang flip-top at sunugan kung walang luning na... Sayang yun, mahaba, tas walang punchline. Pinaka-punchline, babalatuhan mo yung judges. Good siya for show, pero tournament, tapos parang hindi siya direct attack. Para sa akin lang naman. Mang! Parang entertainment yun. Or entertaining yun. Pero sa mata ng judges, baka hindi siya puntusan. Parang ganon. Anong walang flip-top at sunugan kung walang luning? Pag tournament pero pagka hindi tournament, kahit anong gawin mo pwede. Kasi kahit naman tournament, pwede kahit anong gusto mong gawin Pero kung mapapansin niyo yung mga, kunyari pag tournament, iba yung preparation ng mga MC, iba yung focus ng lines nila pag tournament. Unlike sa non-tournament, di ba, minsan jokes, entertainment, may iba naman nagsistick talaga sa kung anong forte nila kahit isa buhay or non-tournament.
Pero sa akin madalas kong nakikita yung mga minsan nga para kunyari si Jonas. 'Di ba? Joker, comedy, pero nung mag-isa buhay siya yung tong kay Saint Ice, medyo bars, punchlines, puro ganun yung pinakita ni Jonas. Napanood, wag mo nga kaming ginagawang tanga. Walang flip-top at sunugan tarantado kung wala yung dalawa. Walang sunugan kung wala si Mike Swift. Walang flip-top kung wala si Arik. O ngayon, sino walang utang na loob? Eh kung walang flip-top at sunugan, gago, walang luning mapapanood. Ito ba yung idol nyo? Ito ba yung idol nyo, si Looney? Yung idol nyo walang kwenta, na umaastang taong simbahan pero sumasamba sa pera. Ito ba yung idol nyo, si Looney? Yung idol nyo walang kwenta, na kahit may asawa at anak na, may tangan pang litrato sa kubeta. Ito ba yung idol nyo, si Looney? Yung idol nyo walang kwenta, yung kanang kamay na ng gancho kay Francis Magalona. O ano? Ito yung idol nyo. Yung idol nyo walang kwenta, na sa kagustuhang mabili si Looney, pati si Marlon ibinenta. Ganyan kaupal tong si Idol. Talagang lihiti mo. Pero wag sana dumating sa puntong sisihin mo si Looney pag di mo na mabalikan na sarili mo. Time! Time mo na balas! Wala. Personals. Paano ko ba i-judge yun? Malakas naman. Gusto ko lang ninyong malaman, dapat yung second sight pa kami naglalaban. Kaso pinaurong niya sa aspakan. Tapos pinaurong ulit sa Pakusganay. Halos 5 buwan na yung handaan. Kung di kuryente lamang ang mga duwag, ikaw na ang pinakasaksakan. Kung naging planeta ka, ikaw yung Pluto. Kasi hindi ka tinuturing na tunay. Binigyan ka na nga ng 5 buwan, pero... Yung Pluto, di ba, hindi na siya ata tinuturing as tunay na planet. Tama ba? Pwede bang paki-comment, guys? Alam ko kayong makakasagot sa aking mga katanungan. Wala ka pa rin buhay. Binigyan ka na nga ng 5 buwan, pero wala ka pa rin buhay. Tunak sakan. Kung naging planeta ka, ikaw yung Pluto. Kasi hindi ka tinuturing na tunay. Binigyan ka na nga ng 5 buwan. Yung Pluto, meron siyang 5 buwan. Di ba sa atin, isa lang yung buwan natin eh. So meron siyang 5 moon. Tapos binigyan ng 5 buwan. Dahil nga, na-move yung laban. Pero wala ka pa rin buhay. Ako si El Payaso. Opisyal na berdugo ng mga putapete. Alam niyo ba? Ako si El Payaso. Opisyal na berdugo ng mga putapete. Dapat nung maayon ko ito kinoriente, kaso sinuwerte kasi nabigyan ng pardo ng presidente. Kaso ngayon hindi na yan pwede. Kamatayan na ang hatol, panahon na ni Duterte. Ikaw huwag kang feeling lapitan ng chicks porket mukha kang bulate. Kamukha mo yung teacher ko dati sa MAPE, si Mr. Tugade. Kamukha mo rin si Maki, si Price Tag, si Badang, puta ang dami. Ganyan pala siguro talaga itsura mo pag produkto ka ng bukake. Para sa mga hindi Ano yung bukake? nakakaintindi ng salitang hukage, ang bukake ay kung saan ang isang babae ay dinadali ng 20 lalaki. Oh shit, in-explain ni Looney. Salamat, Loons. Naintindihan niyo yung tanong ko. Ang bukake ay kung saan ang isang babae ay dinadali ng 20 lalaki. At bukas sa nanay ni kumpare, ganun na nga yung nangyari. Sa tumbong ka lumabas, kasabay ng pagtae. Tapos Tangina, sa tumbong ka lumabas, kasabay ng pagtae. tumbol na matigas ang nagsilbi mong karwahe. Abay pare, bibigyan naman kita ngayon ng libreng sex advice. Araw-araw ka mag-exercise at kung pwede ko sanang i-emphasize, tabawas-bawasan mo yung extra rice. Kasi mukhang hinihilamos mo yung chili hot sauce kapag kumakain ka ng crispy nachos. Bitin ka pa nun para laban ni Baron at Kiko Matos na hindi natapos. So, sobrang takaw mo, mukha ka ng 15 anyos na Jimmy Santos. Bitin ka pa nun para laban ni Baron at Kiko Matos na hindi natapos. So, sobrang takaw mo, mukha ka ng 15 anyos na Jimmy Santos. Tapos 15 anyos na Jimmy Santos ang buta. maglalabas ka pa ng clothing line.
Ang kokorni naman ng design kaya wala nagko-consign. Ano ba yung kinuha mo mga graphic artist doon? Colorblind? Rat, parang Columbine. Rap style ni Glock at Isbag ay pinagko-combine. Rat-rat lang ng rat-rat, parang Columbine. Yun yung school na pinagbabaril yung students, di ba? Tinatawag ko na double time. Rap style ni Glock at Isbag ay pinagko-combine. Tinatawag ko na double time, pero yung bottom line, jolo grime. Puro pakata. Puro pasakalit pang parami na kadalasan ay dinadaan na lamang sa arte ng pagkasabi. Yung estilong ginagamit mo, si Smagras ang may-ari. China yung galawan, gayang-gaya pagkayari. Bawat ilandang at hinatsa, bawat bagsak niya at hati, pati pagkumpas ng mga kamay hanggang sa pagbasa niya ng labi. Puro pakata, pinag-iinteresan. Halatang-halata naman na walang laman at pinipilit bilisan. Kapag ako nag-rap na mabilis, pati kidlat nalilintikan. Pero malinis na iintindihan, nakikinig lahat yung flip-top nagiging sinihan. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mini trivia na parang Wikipedia. Alam niyo ba? Mini trivia na parang Wikipedia. Yung may hawak dito ngayon, manager ko dati sa Sticky Media. Naninakawan ako ng 1 milyon, tapos nag-feeling ninja at naghanap ng mga bagong magagagong rapper na ibibida. Mga rapper na tulad mo, mga typical na bobo. Sobrang madali lang mapa-oo. Maniniwala agad pag sinabihan mong bibilhan ng auto. Ang di mo alam, yung manager mo, middleman lang, middleman loloko. Oo, umamin ka na, kunwari ka pa. Akala mo pro-artist, con-artist pala. Yung manager mo matindi. Pero huwag ka mapapraning pre, huwag ka maririndi. Hindi ka mapapakinabangan nun kasi wala kang silbi. Shit. Dapat pagpasalamat ka na lang at nakalaban mo ako. Wala nga naman bro. Kung para sa'yo maaga yung Pasko, para sa akin naman isang ordinaryong Sabado lang to. Isang ordinaryong Sabado lang to. Parang yun nga, si G-Clown, kumaga battle na ng buhay niya to. Tapos kay Looney parang, feeling ko parang lazy writing lang ni Looney. Parang hindi niya masyadong sineryoso. Kumpara sa mga ibang laban niya, di ba? Makikita naman yun eh. Sa totoo lang, Luns, masama ang loob sa'yo ni Enigma. Kasi sa tuwing may laban at pagkakaperahan ka lang daw nagpapakita. Ano ba klaseng utak meron ka? Ba't papalit-palit ka ng ugali? Cebuano ka, di ba? Pero ba't yung pinupunto mo hindi mawari? May mga nakausap akong organizer. Wari ko'y naguguluhan sa iyong lahi. Hindi ka naman daw kasi Indiano. Pero ba't ini-Indian mo sila palagi? Bakit ka pa nga ba sumasali? Dahil mahilig ka mangupal at manggago? Kupal ka gago! Sumali ka para mangupal, baka sa pera ka mo. Kunting panahon na lang. All 3 rounds, para ilang beses niya nabanggit yung tungkol sa pera, no? Kaya ba ano nyo dun? Opinion nyo sa mga para laging masama tingin sa mga rapper na mukhang pera, no? Di ko maintindihan bakit. Wala ba kayong bills? Di nyo gusto ng pera? Wala ba kayong binabayaran? Bakit masamang maghabol ng pera? Di ko mag-gets. Ewan ko ba? Tanga, nasa pera na yung mukha mo. Sumali ka na pala para mangupal eh. Sana nagsuntukan na lang tayo. Hari ng tugma, ulul, wala kang maloloko. Hanang kamay mo lang ang maaaring lumapat dun sa trono. Papaano ka naging hari? Sa pagiging ganit ka na buhay. Impostor ka lang na hari, nasa langit na yung tunay. Pero seryoso, ako'y nahirapan maghanda. Sa dami ng butas kong sinilat, mata ko'y muntik ng mamaga. Takot ko ay nilabanan hanggang yung nervous ko'y mawala. Hindi ako umiinom na kape sa Starbucks, kaya wala tong daga. Tila na-trap na tong si Idol, pero di niyo paramdam. Hindi ako umiinom ng kape sa Starbucks, kaya wala tong daga. Alam ko nung panahon na to, para may issue yung kape ng Starbucks, may daga ata. Yun ata yung tinutukoy ni G-Clown. Nakakalungkot isipin, sasabit kong kani-kanino para lang may kasikatang makamkam. Idol, ang sakit isipin, di ba? Ang dami mong alam. Yung future hip-hop ng Pinas, nakiki-futuring na lang. Tapos kinay-question mo si Badang, na kayo sumatanda na kaya ba't sumasali pa sa ganitong klaseng pakulo? Ang kapal ng mukha mo. Kasabayan mo lang siya, tarantado, pero ba't di mo alam yung pinupunto ng tao? Kahanga-hanga si Badang kahit laging talo. Pamilyado, pero paulit-ulit sumasali para lang sa eksena. Eh ikaw kaya sumasali, tangina mo, pamilyado, pero di mo alam yung pinupunto, ulo, ang kapal ng mukha mo. Badang,
Pop ng Pinas, nakiki-featuring na lang. Tapos, Featuring. kinay-question mo si Badang, na kayo matanda na kayo ba't sumasali pa sa ganitong klaseng pakulo? Ang kapal ng mukha mo. Kasabayan mo lang siya, tarantado, pero ba't di mo alam yung pinipunto ng tao? Kahanga-hanga si Badang kahit laging talo. Pamilyado, pero paulit-ulit sumasali para lang sa eksena. Eh ikaw kaya Pinagtanggol si Badam, pare ko eh. sumasali, tangina mo dahil... Gulo nito, bakit kasi ako na ano eh. Sa pangangailangan mo ng pera, humupas na yung katanyagan mo. Kaya kung kani-kanino na lang sumasama. Buti pa si Glock 9 alalay ng hari, samantalang ikaw alalay na lang ni Abra. Grade 4 ako nung unang mapanood kita sa TV. Sakto lang yung baon ko sa eskwela, kaya di makabili ng CD. Republic of the Philippines, kakilakilabot, oras na yung beat ay bumayo. Aaminin ko yung totoo, pinangarap kong maging kayo. Hindi po ako nagpapaawa o nagpapakababa para lamang magbida. Nakakatawa lang isipin na makalipas ang halos 14 na taon sa industriya ay aabutan pa kita. O ano idol? Kamusta? Napakabilis ng panahon. Dati pinapanood na kita kung paano pumatay, ngayon ikaw na yung ibinaon. Gusto masali ka para sa... Inulit niya yung line niya kanina. Gagawin niya atang ender. Pera, ako sa mataas kong ambisyon. Ngayon niya sabihin ang rason kung sino karapat dapat magkampiyon. Done! Go! Flip top, Pausganay, ikaduha, huling laban na ng gabi para sa Sa Buhay 2016, Looney vs. G-Clown. Flip top, magingay, isa pa best para sa akin. Tignan natin yung judging. Maraming salamat ulit sa lahat ng suporta lagi, Davao. Boto, 6-1 para kay Looney. Shout out sa G-Clown! Isa ako sa bumoto kay Looney. Dahil ng pag-umuha ko sa kanila. All 3 rounds pinupunto ko si Looney kasi mahusay yung pinupunto ni G-Clown. Para sila ni Looney na may magandang pinupunto. Pero yung kay Looney talagang binigyan ng skills, content, bigat ng content, tsaka consistency ng mga linya niya. All 3 rounds binigyan ko kay Looney. Pero hindi ibig sabihin na manalo yung ginawa ni G-Clown. Kami na mahusay pa rin. Para sa akin, preparado talaga si G-Clown. Pero mas nanay talaga yung willingness ni Looney para manalo sa isang. Yo, check. So nga gusto yung judging na sa ngayon na to. Angas niya pa i-perform niya sa rock ni. Maya ka na, Rudik. Ito na. Ito na yung judging. Binoto ko si Looney kasi same reason. Dahil sa angulo siguro kasi na rin. Pero iba punchline si G-Clown, sobrang lakas din talaga eh, parang hard hitting. Pero Looney parang flawless as usual. Looney naman pala siya eh. Pero G-Clown, Looney man. Malaki the pricing back. Yun. Kayo, ano sa tingin nyo yung dapat na resulta ng lawang to? Pero, wala eh, Looney pa rin eh. Parang hindi siya na bodybag ni... Kumbaga, ito yung Looney na parang... Sa paningin ko lang, parang petics lang. Pinetics lang ni Looney. Tapos, kahit petics na si Looney, hindi pa rin siya na bodybag ni G-Clown. Si G-Clown may mga magagandang moments siya, pero may mga part na parang umulit-ulit siya ng angle dun sa mukhang pera. Tapos babalik lang ng flip top pag kailangan ng ano. Nung unang round parang tapos yung parang dati pinapanood lang kita. Ngayon kalaban na kita. Tapos parang inulit niya ulit sa third round ata na ano na parang after 14 years naabutan pa kita. Maganda rin yung pinakita ni G-Clown, may mga moments siyang matindi. Imagine no kung natalo si Looney dito, tapos si Tipsy D natalo naman kay kanino ba 'yun? Kay J King. Eh di yung semis, G-Clown versus J King. Di ba? Hindi mangyayari yung Tipsy D Looney. Dapat yun na lang eh. Feeling ko nang trip lang din si Sak sa sinasabi niyang talo dapat si Looney dito. Kasi Looney pa rin. Anyways, maraming salamat kung umabot ka pa sa parte ng video na to. Ang susunod natin na i-review ay yung Sinagtala versus Ice Water. Abangan niyo yan bukas.